Sa nagdaang araw ng mga puso, marami ang napaisip kung sino nga ba talaga si Cupido at bakit sa tuwing sumasapit ang Valentine's Day, siya ang unang pumapasok sa ating isipan. Isa ba siyang alamat, Diyos o simpleng simbolo lamang ng pag-ibig? Sa videong ito, sisiyasatin natin ang kanyang pinagmulan, ang makulay at misteryosong kwento sa likod ng kanyang pana at palaso, at kung paano siya naging walang kamatayang sagisag ng pag-ibig na patuloy bumibighani sa puso ng mundo tuwing Pebrero. Marami ang nag-iisip na ang Valentine's Day ay simpleng selebrasyon lang ng pag-ibig. Ngunit sa katotohanan, ang pinagmulan nito ay mas komplikado. Mula sa mga sinaunang ritual ng Roma hanggang sa mga lihim ng simbahan, mga urban legends sa iba't ibang kultura, ang araw ng pag-ibig ay puno rin ng kakaibang simbolismo. Isa sa pinakamalakas na simbolo ng pag-ibig ay isang nilalang walang iba kundi si Cupido. Hindi lang basta bata na may pana at pakpak, siya ay may kwento ng hiwaga, kapangyarihan at mga aral na matagal nang ipinapasa sa atin mula sa mitolohiya ng mga sinaunang Romano at Griego. Ang kwento ni Cupido at Psyche ay nagmula pa sa isang klasikong akda ni Apuleius, isang manunulat na Romano noong 1st century. Ang kanyang kwento ay isa sa pinakakilala at pinakamakapangyarihang alamat tungkol sa pag-ibig at pagtataksil. Si Psyche ay ipinanganak bilang isang prinsesa na may kagandahan na higit pa sa sino man sa kanyang panahon. Sinasabi ng mga tao noon na ang kanyang kagandahan ay halos papantay na sa mga diyosa. Ang kanyang balat ay parang ginto, ang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin, at ang kanyang tinig ay kasing tamis ng musika. Sa bawat araw na lumilipas, mas maraming tao ang humahanga sa kanya. Kaya lang merong problema sa kwentong to. Hindi natutuwa ang diyosa ng pag-ibig at kagandahan na si Venus sa kasikatang natatamo ni Psyche. Nainggit si Venus at dahil dito, pinadala niya ang kanyang anak na si Cupido para maparusahan si Psyche. Dapat sana ay papatamaan siya ng isang pana upang mapahamak sa pag-ibig, ngunit nang makita ni Cupido si Psyche, may kakaibang nangyari. Sa halip na saktan, siya ay nahulog sa kagandahan ni Psyche. Isang damdamin na kahit siya, ang Diyos ng pagmamahal ay hindi rin nakaligtas. Pinili ni Cupido na itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa tulong ng mahiwagan nitong kapangyarihan, dinala niya si Psyche sa isang lihim at marangyang palasyo na matatagpuan sa gitna ng kagubatan. Isang lugar na punong-puno ng mahika. Dito walang sino man ang makakakita sa kanila at sa pagkakataong to, tinuring ni Cupido bilang asawa si Psyche. Bawat gabi siya ay dumarating sa kanyang silid ngunit nananatiling lihim ang kanyang muka. Ibig sabihin, hindi pa nakikita ni Psyche ang muka ng kanyang asawang si Cupido. Sa simula, si Psyche ay labis na nagalak sa marangyang buhay na meron siya. Kaya lang kahit sa gitna ng karangyaan, may bahid na lungkot na namumuo sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang magtanong kung sino nga ba talaga ang kanyang misteryosong asawa. At ang kanyang curiosity ay unti-unti nang lumalakas. Isang gabi, pinayagan ng tadhana na makitang lantad ang muka ni Cupido. Pinahiram ng mga bituin ng lampara si Psyche at sa liwanag nito, kanyang nasilayan ang kaakit-akit ngunit makapangyarihang Diyos ng pag-ibig. Sa pangyayaring yun, aksidenteng natapon ang mainit na langis ng lampara sa balikat ni Cupido. Nagising siya at sa kanyang galit at sakit, bigla na lang itong umalis at tinakasan si Psyche at iniwan dun sa kagubatan na punong-puno ng pangungulila at paghihirap. Dito nagsimula ang mahihirap at mapanganib na pagsubok sa buhay ni Psyche. Binigyan siya ni Venus ng mga mahihirap na gawain. Una, pagsunod-sunurin ang magkakahalo-halong butil. Isang gawaing tila imposible dahil kailangang hatiin ang iba't ibang butil sa tamang lagayan. Ngunit sa tulong ng mga mahiwagang nilalang at hayop na nakakakita sa kanyang kabutihan, natapos niya ang gawain ng walang kamalian. Pangalawa, pagkuha ng gintong lana mula sa mapanganib na tupa. Isang proseso na puno ng panganib dahil ang mga tupa ay tila may sariling kaisipan at handang atakihin ang sinumang lumalapit. Sa kanyang talino at diskarte, nakalusot si Psyche sa panganib at nakakuha ng lana. Pangatlo, pagkuha ng tubig mula sa ilog ng kamatayan. Dito nakaharap niya ang mga nilalang ng dilim at panganib na tila sinubok ang kanyang tapang at determinasyon. Ngunit sa tulong ng mga mahiwagang elemento at kanyang pananalig sa pag-ibig, nagawa niyang makumpleto ang gawain.
At pang-apat, pagkuha ng kahon mula sa ilalim ng lupa ng kamatayan. Dito na siya pinakamalapit sa sakripisyo at panganib, sapagkat bawat hakbang ay maaari nitong ikamatay. Ngunit kahit sa harap ng kamatayan, ang kanyang pag-ibig kay Cupido ay nagsilbing gabay at lakas. Sa huli, nakita ng mga Diyos ang katapangan at katapatan ni Psyche. Dahil dito, ipinagkaloob sa kanya ang immortality at eternal na buhay kasama si Cupido. Binigay nila ito sa kanya nang sa ganun ay magsama sila ni Cupido nang wala nang hahadlang. Kung iisipin, ang kwento nila ay nagtapos sa isang malalim na simbolo. Una, ang pag-ibig ay hindi basta-basta nakukuha. Ito ay sinusubok ng kapalaran at hiwaga. Pangalawa, may panganib sa bawat damdamin. Ang pagnanasa, selos at iba pang emosyon ay nagdadala ng mga aral. At pangatlo, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita ng mata lamang. Nararamdaman din ito ng ating puso at kaluluwa. Ngayon mga kaibigan, bakit nga ba si Cupido ang simbolo ng pag-ibig at Valentine's Day? Ang sagot ay nakaugat sa kanyang kapangyarihan. Ang mga pana niya ay may kakayahang magpasimula ng pag-ibig kahit sa taong hindi handa o hindi inaasahan. Sa ganitong paraan, siya ay naging simbolo ng hindi nakikitang puwersa ng pag-ibig, isang puwersang may saya, panganib at minsan mapanlinlang. Kung titignan natin si Cupido, makikita natin na higit pa siya sa isang maliit na cherubic figure na may pakpak at pana. Base sa Greek mythology, siya ay kilala bilang si Eros, ang Diyos ng pag-ibig at damdamin. Ang kanyang mga pana ay hindi basta armas, ito ay may kapangyarihang magdulot ng pag-ibig sa sinumang tatamaan, mapapuso man o kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ang simbolismo ni Cupido ay lumipat mula sa mythology patungo sa kultura ng kabihasnan. Sa panahon ng Renaissance, nagsimulang gamitin ang imahe ni Cupido sa mga painting, sulat at dekorasyon bilang simbolo ng romantikong pag-ibig. Ang kanyang imahe ay naging pangunahing simbolo ng Valentine's Day dahil sa konsepto ng pag-ibig sa unang tingin o love at first sight at hindi inaasahang damdamin. Ngunit may isang mas madilim na aspeto sa simbolismong to. Ayon sa ilang teorya, ang mga pana raw ni Cupido ay maaaring kumatawan sa puwersa ng manipulasyon sa damdamin ng isang tao. Sa ilang kultura, pinaniniwalaan na ang paggamit ng simbolo ni Cupido ay hindi lang basta tungkol sa pagmamahalan, kundi isang paraan para kontrolin at impluwensyahan ang puso ng tao, mula sa matataas na aristokrata hanggang sa karaniwang individual. Ipinapakita rin ng kanyang kwento kay Psyche na ang pag-ibig ay may halong panganib at hiwaga. Tulad ni Psyche, ang mga pusong nahuhulog sa pag-ibig ay minsan hindi ganap na malaya. At ang simbolo ni Cupido ay nagpapaalala na ang pag-ibig ay isang kapangyarihang hindi natin lubos na uunawaan. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang pinagmulan ng araw ng mga puso. Isang kwento na hindi basta-basta romantiko. Ang pinagmulan ng Valentine's Day ay maaaring bumalik sa sinaunang Roma, partikular na sa festival na tinatawag na Lupercalia. Tuwing Pebrero, ipinagdiriwang ng mga Romano ang Lupercalia upang pasalamatan ang mga Diyos at magdulot ng swerte sa pag-ibig at fertility. Sa piyestang ito, may mga ritual na kakaiba na pwede nating ituring bilang isang brutal na gawain sa panahon natin ngayon. Nung umusbong ang Kristyanismo, inalis ang maraming paganong aspeto ng Lupercalia. Ngunit isang pari na nagngangalang Valentinus ay namatay bilang martir noong 3rd century. Ayon sa mga kwento, si Saint Valentine ay tumulong sa mga mahihirap na magmahalan at magpakasal sa kabila ng pagbabawal ng kanilang emperor. Dahil dito, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-ibig at sakripisyo. Ngunit may hiwaga rin sa likod nito. Ilang historians ang nagsasabing ang araw ng Valentine's Day ay pinili hindi lamang dahil sa kasaysayan, kundi bilang paraan din ng pagpapalit ng paganong ritual sa Kristiyanong selebrasyon. Sa madaling sabi, ang Valentine's Day ay maaaring isang uri ng kontroladong selebrasyon kung saan ang mga Diyos ng Roma ay pinalitan ng mga santo, ngunit ang misteryo ng pag-ibig at kapalaran ay nanatili. Halimbawa, ang tawag dito noon ay Lupercalia, ngayon naman Valentine's Day. Sa paglipas ng panahon, ang selebrasyon ng Valentine's Day ay lumipat sa Europa, lalo na sa England at France, at noong 18th century, nagsimulang maging tradisyon ang pagpapadala ng mga liham ng pag-ibig at mga maliliit na regalo. Sa kasalukuyan, ang araw ng mga puso ay global, ngunit sa kabila ng modernong anyo nito, may mga kwento pa rin at urban legends na bumabalot.
Halimbawa, sa ilang kultura, sinasabi na ang mga liham at regalo sa Valentine's ay maaaring may nakatagong sumpa kung hindi ito ibibigay sa tamang tao. May urban legend naman sa France at Italy na may cursed Valentine na siyang nagdudulot ng malas sa taong tatanggap ng maling regalo o liham. Sa Japan, may kakaibang paniniwala na ang mga kababaihan lang ang dapat magbigay ng tsokolate at kapag maling uri ng tsokolate ang binigay, pwede itong magdala ng malas sa pag-ibig. Dahil dito, makikita natin na ang Valentine's Day ay hindi lang simpleng selebrasyon, puno rin ito ng kasaysayan at hiwaga. Mula sa kwento ni Cupido at Psyche hanggang sa modernong selebrasyon na puno ng rosas, tsokolate at puso. Ang simbolo ni Cupido bilang Diyos ng pag-ibig ay nagsasabi rin na ang pag-ibig ay may kapangyarihang hindi natin kontrolado. Kung titignan natin sa kabuuan, ang Valentine's Day ay isang halo ng mythology, history, dark theories at superstition. Ang bawat elemento ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang inosente, kagaya na lamang ng kwento ni Psyche. Kailangan nating maging matalino, mapagmatsyag at handa sa pagsubok ng ating puso. Ang Valentine's Day sa kabila ng rosas at tsokolate ay maaari ding magdala ng aral. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang saya, may halo rin itong pagsubok. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.